Kaibigan, very important video ito. Marami sa atin may high blood, di ba? Marami na akong topic sa high blood. 25% ng Pilipino may high blood. So, napakadami. Milyon-milyon. Ngayon, para makontrol yung blood pressure, para hindi tayo ma-heart attack, ma-stroke, mamatay na maaga, dapat tama ang gamutan. Bukod sa mga pag-diet, bawas alat, papaya tayo, madalas kailangan yun ng gamot eh. Kailangan tama yung gamot na ibibigay. Maraming gamot tayo sa high blood, daan-daan, hundreds. Pero meron lang siyang mga class eh. May class, may grupo-grupo yun eh. Ang very common at mura, tinuturo ko lagi yung mura na may generic. Common itong amlodipine. Ang class niya, yung grupo niya, calcium channel blockers. Okay, marami siya. May felodipine, nifedipine, nicardipine. Halos pare-pareho sila. Ito po, calcium channel blockers. May generic to na mura lang. 4 na piso, 5 piso lang. Tapos, madalas din binibigay ito mga sartan, losartan, candesartan, irbesartan. Basta may sartan, angiotensin receptor blocker, tawag sa kanya. So, ano mas mabisa, ano mas malakas, kailan binibigay ito, kailan binibigay ito. Explain ko po sa inyo. So, paano malaman kung may high blood? Kung may high blood, lampas 140/90. Ito, pinakagusto mo 120/80. Ito, 120 to 139, medyo tumataas na, magbabantay na. Lampas 140 hanggang 159, high blood na po ito. 90 to 99, high blood na. Minsan yung ganitong blood pressure, pwede pa kunin sa diet, papayat. Oo, minsan kung bata ka, makokontrol pa. Pero pag hindi mo makontrol, nagda-diet ka na, iwas na sa alat, kailangan na gamutin. Lalo na kung may sintomas. Kasi medyo bantay na tayo. Pag tumaas dito, over 160, over 100, mataas na talaga to. Very high na to. Ito super high na to, emergency na to. So, ito yung mga klase ng gamot na binibigay sa high blood. Marami. May ACE inhibitors, may ARB, yung sinasabi kong sartan, may beta blocker, maolol, metoprolol, atenolol, may calcium channel blocker, itong mga dipin. Amlodipine, felodipine, at iba. Meron din diuretics. Para hindi nakakalito, ang very common na binibigay itong mga amlodipine at losartan, ito kasi ang meron na generic eh. Marami to. Ito, binibigay ito ng Department of Health dati. Ito nga magandang project eh. Bigyan mo lang lahat ng Pilipino ng libreng gamot, ayos na. Konti na lang mga heart attack, konti na lang mga stroke eh. Kung mabibigay ito, kung bibigyan lahat. Konti na lang. Actually, sa pag-aaral, nakakahaba ng buhay. Ng 9 years. Kung ang life expectancy mo, kunwari, ay up to 80 years old, pag uminom ka nito, magiging 89, 90 years old, aabutin eh. Kaya mas mahaba ang buhay ng tao ngayon dahil sa mga gamot. Pang-control sa blood pressure, pang-control sa diabetes, marami ng mga gamot. At generic po to. Libreng, murang-mura. Ang generic na amlodipine, 4 pesos, 5 pesos. Ito siguro 7, 8 pesos. Pag bibili nyo ng maramihan, in bulk, kung pwede, pag kami sa mga charity namin, ito, nakukuha ko ng piso, 2 piso lang. Oo. Kung may pera kayo, doon kayo sa branded kung gusto nyo. Pero kung walang pera, okay na yung generic. Nakaka-control na. So, kailan binibigay ang ARB na tulad ng losartan, kailan binibigay ang amlodipine tulad ng mga calcium channel blockers. Siguro dito mas malinaw. Itong mga losartan at mga sartan, binibigay siya sa may diabetes. Kung diabetic ka, medyo mas maganda ito. Tapos sa may heart failure, malaki ang puso. Humihina ang puso, medyo mas okay ito. Pero itong amlodipine, binibigay sa super high blood. Talagang mataas na blood pressure, hindi makontrol. Sobra taas ang blood pressure mo, ito talaga. Yung malapit na ma-stroke na sobra taas, ito. Yung masakit na ang batok, makokontrol. Yung blood pressure na taas sa umaga, bagsak sa gabi, up and down, morning hypertension, tawag doon, mas kontrolado ito. Kasi ito matagal to sa dugo eh. Almost 30 hours, 35 hours, lampas ang araw. Ito kasi pag natigil mo, kailangan tuloy-tuloy yung gamot eh. Mas maiksi yung half-life. Mas madali mawala sa katawan. Ito mas kontrolado ka. May kanya-kanya advantage.
Ito, pinapakita ko po sa inyo yung trial. Pinaglalaban yan itong mga gamot. Ano ba mas panalo dito? Pinaglalaban nila. Ito ba, beta blocker? Ano ba mas panalo? Ito sa pinakamalaking trial ngayon, value trial, actually 2021 lang to lumabas. Okay. Bagong trial to, 15,000 patients tinignan nila. Ganun karami. 15,000 patients. Marami ng trial to. Merong trial na bago, may trial na luma, may trial na 2004, dati pa. Ito nga, nung pinaglaban nila, panalo yung amlodipine. Mas mababa ang blood pressure ng amlodipine ng 2 points. Kung 155 nag-umpisa, nakita nila bumaba ng mga 138. Pero doon sa valsartan, hanggang 140 pa rin. Dahil mga 2 millimeters ang difference. Dahil dito, ayon sa pag-aaral, mas less na heart attack yung naka-amlodipine. Yun lumang trial. Ito, bago na naman tong trial. Ito, 2020 lang, oh, bago lang. So, itong mas bagong trial, pinaglaban ulit sila, valsartan and amlodipine. Nakita nila, panalo pa rin yung amlodipine. Less heart attack, less stroke dito. So, ibig ba sabihin natin, lahat na mag-amlodipine? Actually, panalo siya doon. Pero, depende naman sa blood pressure. Maraming tao, hindi naman ganun kataas ang blood pressure. Minsan mataas konti, minsan mababa. So, medyo mild lang. Binibigyan ko na rin ng mga sartan, losartan, valsartan. Kasi, konti lang yung kailangan nila eh. Ang takot mo naman dito sa amlodipine, mamaya masobrahan, bumagsak din masyado. Yun din ang danger sa lakas niya, 'di ba? So tingnan natin ano yung mga pros and cons ng calcium channel blocker, anong pros and cons ng mga sartans. Ang amlodipine, ito pinaparelax ang puso. Less oxygen kailangan ng puso. Okay? Less contraction minsan, mas kalmado siya. At binubukan niya itong mga arteries. Ito ang puso, itong artery, pag labas ng dugo, binubukan niya to. Kaya mas bumababa ang blood pressure. Palagay natin may hose kayo, di ba? Pag may hose, di ba, minsan meron kayo iniipit, sinisirit nyo. Pag sinisikip nyo yung hose, ang lakas ng sirit ng tubig. High blood yun. Pag niluwag nyo yung kamay nyo, hinayaan nyo lang open yung hose, mababa lang ang tapon. Pero ang ganda naman ng daloy. Bumababa ang blood pressure. Ganun ang ginagawa nito. Pag masikip ang artery, sirit. Pag sumirit dito, sirit sa utak, putok ang ugat sa utak, stroke tayo, puputok. Pero pag niluwagan mo, hindi siya puputok. Diba? Open. Yan ang trabaho niya. So, itong mga pangalan, amlodipine, daclisa, felodipine, nicardipine, basta may dipine. Yan, calcium channel blocker. Marami siyang advantage. Hindi siya nakakasedate, hindi ka mababangag, wala siyang ganong side effect na parang magugulo yung electrolytes mo, makakatrabaho ka. Pwede itong amlodipine at ibang mga felodipine sa may hika, pwede sa may sakit sa puso, pwede sa may bara sa ugat. Walang problema sa sex, hindi hihina ang sex life nyo. Sa buntis, medyo pwede rin, paalam nyo sa OB nyo. Actually, may ibang gamot para sa buntis, pero hindi siya ganun kasama sa buntis. So, maganda siya. So, isipin nyo ba, Dok, bibigay na natin sa lahat to. Hindi po advertisement to. Talagang tulong talagang gusto ko sa inyo. Kasi nga, mura nga to, piso, 2 piso lang nga eh. So, itong amlodipine, may side effect din. Ang side effect niya, pwede ka magmanas. Pwede ka mamula ang muka. Pwede ka ma-low blood. At sa first 3 days, sasakit pa ang ulo. Yan. Ang dosis niya, ganito po 2.5 milligrams hanggang 10 milligrams. So, yan ang dosis. Pinakamataas na ang 10. Huwag nyo na itataas sa 10. May kilala ko, ginagawa 10 milligrams twice a day, bawal. So, pwedeng 2.5. Sa 2.5, bababa na blood pressure mo. 5 points siguro. 5 milligram, mga 10 points, pwede niya ibaba. So, ito lang ang dosis natin. Minsan, numpisahan ko ng mababa. So, sasabihin mo, Doc, ang gulo naman, ang ganda nga ng amlodipine, less heart attack, less stroke. Ito naman, may side effect. Ganun talaga po. Sa medisina bilang cardiologist, talagang tinitimbang. Lagi tayo naninimbang
na ano ba bagay sa pasyente. So, ito po, magandang slide, Doc Lisa. Pag amlodipine mo 5 milligrams, ang nagmamanas 3%. Pag amlodipine mo 10 milligrams, nagmamanas 10%. At isa pa, ang mas nagmamanas ay babae. Ulitin ko, mga babae mas minamanas, lalaki hindi. Hindi natin alam bakit ganon. Pag 2.5 milligrams, mas less ang manas. May ibang pasyente, basta nagmanas, tanggal na agad, lipat na sa ibang gamot. Pero ngayon nakita ko kung nagmamanas pero controlled ang blood pressure, pwede naman ibaba sa 2.5 eh. Oo, idagdagan nyo nila na ibang gamot kasi maganda talaga ang control nito. Okay, so yun ang pros and cons ng amlodipine. Dito naman tayo sa losartan, valsartan, telmisartan. So sabihin nyo, Doc, dito na lang tayo nagmamanas doon sa kabila, baka magmanas, may ilang percent, diba? 3%. Ito naman ang problema, Doc Lisa, pwede naman tumaas ang potassium mo. Pwede ito sa may konting sira sa kidneys, pero yung moderate to severe kidney problem, may kidney failure, bawal na rin itong mga sartan. Sa buntis, bawal na bawal. Kung may bala kayo magbuntis, uminom kayo nito, baka maging abnormal yung baby. Diba? So, binabantayan ng kidney, ang liver, sodium, potassium. Sabi mo, Doc, lahat naman pala may pros and cons. Kaya nga po, binabantayan Pero nga, pag na-control naman yung blood pressure yung super taas, hahaba talaga ang buhay. Controlled. Ito lang, aware lang tayo na pag may ganito, a-adjust natin yung gamot. Ito mga pangalan, losartan, valsartan, candesartan, telmisartan. Pero mura lang tong losartan. Ito po, pinaglaban tong mga gamot, para siyang boxing pinaglalaban. Amlodipine and perindopril, pinaglaban sa atenolol, beta blocker, thiazides, and diuretic. Tiningnan sino ang mamamatay sa heart attack na mas maaga. Nakita nila, pag amlodipine, less ang namamatay. After 5 years, ang namatay sa amlodipine, 2%. After 5 years, ang namatay dito sa diuretic and beta blocker, mga 2.5%. Kita niyo. Hindi ka perfect na yung wala na mangyari sa'yo, pero mas panalo talaga. Malinaw. Talagang naghihiwalay ang curve. Pinaglaban din dito, amlodipine, tsaka diuretic. May kasama silang benazepril, ACE inhibitor. Mas panalo pa rin yung amlodipine. After 3 years, less heart attack compared dito. Kita nyo yung mga dami ng pasyente, libo-libo. 4,900 dito sa unang group, 4,008. Talagang ganyang karami pinag-aaral nila. Pinaglaban din yung amlodipine sa isang favorite ko rin na gamot, lasodipine. Calcium channel blocker, pero mas mahina konti. Panalo pa rin yung amlodipine. Baba. Ito mas mahina. Pero binibigay ko rin tong lasodipine. Binibigay ko yan sa nag-uumpisang high blood. Yung starting pa lang, para wag mo na mabigla sa matapang. Dito muna. Kung makukuha ka dito, dito muna. Bisan high blood. Ayaw mo rin kasi ma-overshoot na ma-low blood. Nakuha nyo. Ayoko bigyan ko amlodipine, 10 milligrams. Control, mamaya bumagsak ng 90, 80 yung BP. Ayaw ko rin naman. So, tamang-tamang timpla lang para makontrol lang. Itong amlodipine at calcium channel blocker, maganda po dito sa morning hypertension. I-check nyo ang blood pressure ng pasyente, umaga, hapon, gabi. Pag sa umaga, high blood siya, sa hapon, sa gabi, kalmado siya, morning hypertension siya. Yung morning hypertension, hindi po maganda. Marami na stroke. Kasi nga, tumataas sa umaga, mainit ulo sa umaga, mga excited sa umaga, bagong gising, di ba? Adrenaline. Yung mga taong up and down ang blood pressure, maganda rin sa amlodipine. Yun na naging lesson ko. Tingnan nyo to. Kailan na-stroke ang tao? Na-stroke ang tao, alas 6 ng umaga. Pagdating ng umaga, mas na-stroke na sila. Ayan, sa hapon, sa gabi, hindi na masyado. Bakit sa umaga? Morning hypertension. Na-excited, dami niisip So, ang secret dito, yung gamot natin sa high blood, ano man gusto nyo, amlodipine, losartan, o whatever na binibigay, maganda sa gabi ibigay. Or kung gusto nyo, hatiin na lang. Kalahati sa gabi, kalahati sa umaga, kalahati sa gabi. Hindi naman kailangan pumili ng amlodipine lang o valsartan lang. Kino-combine Pwede rin combination
Pwede rin combination ng 2, 3, o 4 na gamot. Pwede rin yun para maganda ang control natin. Kasi kailangan mo makontrol eh. Diyan na i-stroke. Okay? So, sana po nakalino to. Sa akin, malakas talaga tong amlodipine at binibigay ko lalo na sa mga may morning hypertension. Kung alanganin kayo, isa pa pala, edad 70 years old, 60, 70 pataas, mas gusto ko naka-calcium channel blocker. Mas controlled. Kasi pagdating ng 70, 80, up and down na talaga yung blood pressure na yan. Ang hirap na sumasayaw na kasi talaga eh. Doon na kasi talaga pumuputok yung mga ugat eh. Sumasayaw na talaga. Umaga, 180, 190. Sa hapon, 100 na lang. So, ano gagawin mo sa ganung blood pressure? I-control mo ng ganito. Okay? Bukod sa gamot, syempre, kung kaya pa, ayusin natin sa magpapayat, bawas sa alat, napakahalaga, bawas alak, mag-exercise, tigil sigarilyo, at bawas stress at init ng ulo. Yan ang magagawa natin. Kasi nga, hindi na natin mababago ang pag-edad, lalong tumatanda, lalong na-high blood. Tsaka yung lahi natin, hindi na natin maayos. Sana po nakatulong tong video na to. Para sa akin, mas malakas yung amlodipine, pero depende rin sa inyo. Kung talagang super high blood, gusto natin control itong mga calcium channel blockers ang nagpapababa. Tapos magpapacheck tayo sa inyong doktor, internist, family medicine, kung kanino. Kung talagang mahirap makontrol, pwede rin sa inyong cardiologist para makontrol ang inyong blood pressure at humaba ang buhay. God bless po.